yung pabalik-balik na putol-putol yung upo mo. I do not know how. It's not so much in sa naging presidente man ako. ang dyan yung kalaban mo. Parunong mag yung sa taas pero malaman it's how they can convince the higher ups that itong tao na ito is a threat. This is not a political asset. We might as well parang ganun. Isa pinaka ko nakita ko na talaga yung pinahabol ka talaga. But ano naman right ko yung election naman. And whether we believe it na totoong o hindi, may Diyos naman. And it will be a fair deal for everybody pagdating ng panahon. I'm sure God will say to it that you will have a fair shake dito sa buhay. By the way, di lang siguro ako magsalita ng matagal. Total na organized naman itong PDP, and I'm sorry that I was not meron siya. Sumali ka ng bot, yung wala kang trabaho ng bot. Pero si Bebot pati ako, kasama kami sa dorm. Estudyante pa kami. Tapos, pari kami. Nakapag-asawa siya ng taga-Davao, anak ni Mayor Sam. Ayaw ko kung paano niya nilusutan si... Anyway, nabuhin niya ito si Bebot. Tatakbo siguro ito ng senador. Pipilitin ko para marami naman tayo. Mananalo tayo, nanawala kayo. Hindi naman siguro lahat malas na, pero lulusot karamihan sa ating sigurado na yan magkatabi o one after na. Bebot takbo ka kasi wala kang trabaho, wala ka rin pera. Wala mo na akong ipinto sa inyo. Wala kang giveaway, so may atalo. T-shirt. Namigay ka? Lahat nabigyan? Hindi, ikaw ibigay ko. Wala naman kung mayroon pa, bitawan mo. Pagpagawa ka ng yung lahat ng nandyan stock mo. Pamigay mo para mayroong pero ito bang political the president is not really yung sabihin mo akusado. It would not be a fair comment. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I still not mention the names of names of the other side of defense, but dito na kasi akong there's no reason for us to be scared or question. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of president to be
abusive and condone itong wala akong nakikita yun. So, in this coming election, I hope that the President, kung marinig niya natin, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, fair share so patas na ng laban. Wala lang, we will not allow gaya ko noon, kapag ako sa mga tao tayo huwag kayong pumasok sa takutan pa kayo sa bahay. Let us keep democracy as was handed down for yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa akin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that time. Whether we are the ones in power or the position na nasa Presidente Marcos Sito, wala naman po. Yung vote by, wala ito lang. Kasi yung vote by is really out of it. Hindi natin pwede pakialaman yan. You cannot control it anyway. So, what would be the point in making so much noise? It will just samang loob ka na. Pero yung mga violence, terrorism, yan ang and I'm sure that the President, Mr. Marcos, politiko siya, tumaan siya ng mga naman. So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga ito. But whatever na makuha namin ng malaki, kung may mabigay na, may mga ibustante, we will share with you whatever ibibigay namin sa yung mananalo na gaya ni Bongo pati ni Pato ang sila naman ito sila wala na itong tsaka sila dapat magbigay sa akin si Bongo. Alam pa ninyo na pinagmamalaking printing press sa Mindanao kaya yung mga campaign material ninyo para hindi kayo kung pastor ibigay ko na kay Bong ayan na yan isang pagbalot na gano'n kaya rin Bong yan. So wala man ako dito kung pinag-usapan ninyo I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Ang PDP naman, hindi masyadong malakas. But over the years, from medyo struggling, we are now, kung by analogy, aeroplano medyo take off na. Pero hindi pa talaga nag-deliver yung struggle ng but over time, dyan kayo. Si Bebot. Kaya kailangan kung ganun tayo we need the senators. Kailangan anyway, mag-ikot mo kami. I
I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities na siguro, hindi ko kaya na nadaan ako. Para naman ano yung partido natin. Mga bisitahan natin. Yan lang ang ano ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala rin yung mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi baka marami na kasi ang PDP, Senador pati Congressman. And business may want to look at us differently this time. Parang we are a critical factor sa ating political life. Ilan na siguro kung maibigay ko sa inyo na insight. Unless of course, kung may tanong ninyo, mas mabuti pa sagot ko. Kung sino yung finance officer natin, pag-usapan pa namin dito sa taas kung sino talaga. Wala kang sila dito lahat. But we might makarais tayo talaga. In fact, kasi mahirap ang kampanya ng mga pera. Talagang pero sa totoo ng sino bang nag-umpisa na may pera? Pero yung mga may pera talaga, mga negosyante. Kagaya ko, kaya ako, tataka na ako. Until now, it remains to be still a mystery sa akin kung paano umabot pagka-presidente. Totoo na. Totoo na. Natulog ako. I-look back sa buhay. Hindi ko talaga alam kung paano mo naging presidente. Ang pera-pera, wala talaga. Isukin mo lang pera pang kapalit ko Pilipinas. Wala talaga sa totoo lang. Sarili, I'll count myself governing the country. Tandaan nyo na baka maabot kayo ng gano'n. Ang swerte kasi hindi mo mano talaga. Hindi mo mapigilan. Hindi mo talaga mapigilan. Ang itutulak ka talaga ng panahon pati ng Diyos siguro. Kaya ako, hindi ko talaga alam kung lahat, kaibigan. Kung nabibra, kung bugado ko ngayon, kaya kapulong ako ng mga pagkamit ng mga nila. Ang military sila kasi yung military na isa. Ang military na ito sila. Alam nila na wala talaga ako. From nowhere. Kung sa bulsa, from nowhere, wala talaga. And yet, pagka ano mo talaga, certain. Pero na lang itong mga anak, ay anak, automatic na yun. Ano? Automatic na. Pero nasa bagay, ang tatay ko pala, kaya na politiko rin. But between my mother, matagal, 10 years, namatay siya. Siguro ano, wala. Risk ka na ako noon, pilito ko ilan lang. And yet, when I became mayor, tuloy-tuloy na. 3 terms tapos hanggang presidente. Sinasadya ko itong salita na ito. It's because it is a gathering of people who
who are into politics. Nandito tayo kasi sa politika eh. PDP laban. Of course, it's a political party. And that is what brings us together. So, ano ang topic dito? Talagang itong ganito. How do you achieve your dream? Pero ito lang ang masabi. Yung damgo sa Indonesia is panaginip. Limitahan mo na. Huwag mong do not let it go haywire. Yung mga ambisyon dyan ng wala ka sa lugar. Yung gutom, parang gutom ba talaga? Hindi ibigay ng Diyos niya. Diba hindi yung isip ka na, nagkatatay ko gobernador. Papasok sa utak ko na maybe, just maybe, papasok ako ng politika. Pero I was never really ever conscious na sabihin ko na pagkatapos ng edukasyon ko pasok ko ng politika. Matagal ako nang po kasi prosecutor. Doon ko na kung yung pagkakulan. I'm a litigation lawyer. Trial lawyer naman. Hindi ako sa corporate. Kasi ang fiscal prosecutors, araw-araw ko pinansin. Kaya kung may mga anak kayo, at kung kaya naman ninyo, additional a few years, ipasok ninyo sa fiscal's office o prosecutor's office. Sabihin mo doon sa fiscal na yung anak mo i-assign sa trial. Ako, pagpasok ko, 2 days after, trial na ako. Tanong yung city fiscal, they delayed Fred Ruiz kung kaya ko. Kasi ako graduate lang. Oo, kaya ko. Graduate ko. Kaya ko siya. Agad. Hindi naman ako ng ibang eskwelahan, pero alam mo kami dumaan sa mga professor na ito, Beboto. Kaya, sino ba rin dumaan si Mayor Rama. Kasi kung daan ka ng mga professor na hindi mo malaman kung si may kapahanan o din basta yun so tindig kayo, dalawa kayo tapos magtingin ganun pa naman yung tipara yun. Why are you standing? I did not call you. Ay, sa professor na taniyo sila bebot sa beda ako. Why are you standing? There, I thought I heard my name. Damn it, because you are always talking at him. That's why you cannot hear. Stand here, come. Sit down. Sit down. Okay, you stand up. Hindi ka na. Ay, nagbilang mo tayo. Hindi ka. Wala na, natanong. What? There is no question yet, sir. Galit na lalo. Talo na magalit. Pero pag, alam mo, sa totoo lang, ibang year kami nagkuha ng parang. Pero sa totoo lang sa Rivicero, yan ang pinakamabigat sa lahat. At kami dumaan kayo sa itong tapos namin, maaga kami natapos. Yung last day yung Rivicero. Maaga kami natapos. Malaman mo kasi yung Ateneo pati UP pati
yung eskwelahan ko. Sabi rin, maaga kami naglabasan. Kaya, bakit ma-advantage rin kung sa Manila. Kaya itong anak ko na Inday. Sabi niya sa Inday, kaya gusto niya mag-blow. Sabi ko, saan ka man mag-blow? Sabi niya, sa Manila. Ang ina. Patay ka lang. Patay ka. Pagka anak ka ng general o anak ka ng sekretary o kabinet ka, patay ka. Pag makita, gano'n naman, ayaw ko na, parang gano'n ba ng uso talaga? Parang galit niya mga utang ng mga graduate, lalo na kaya si Inday, nung sinabi ko kumuha ng lugan sa likod, boardingan ko talaga sa likod ay alam ko hindi ka masyadong bright. Ginaryo ka lang. Bawiin mo talaga yan sa ang law naman hindi mahirap eh. Memorize ka lang na memorize. Kaya kayong mga kumuha ng law ngayon, huwag kayong uminom. Lalo na kung working student ka tapos matanda ka na. Hindi naman ako sa pangalan. No offense intended. Ang brain mo kasi water dyan sa alcohol pati. And every time that you are intoxicated, tapos lalo na yung talagang parang lasing ka na, biga na. There are billions of cells in the human brain. But every time that you are intoxicated, na talagang tumba ka, so many millions of your brain cells patay. Kaya, kung ano ka, pero kami, bagay, buti lang ka magsalita ng sige, kami, may boto. Sama ko, mas dumi-tuloy yan. Kaya kanay, tapos, wala na. Umubos ang pera, inom pa. Nakalo na sa kay alay. Sugal pag wala na. Yun lang ang ano ko. Wala pa tayo. Ito, usapan. Politika, hintayin natin. Yung turlen. Ito si Mark, isang beda rin ang ito. Dumaan ka rin sa biro na. Nakakalala naman. Itin mo na rin tayo. 10 years gap ng 14. Ruang. Ilang years kami. Kami bebot ng kabats. Pero Ateneo sila. So, wala naman siguro tayo mapag-usapan. Pati yung mga military nag-expose na gano'n. Nag-depretog na wala kaya sa rin. Magpolitiko ito sila. May kukunin talaga ako dito sa kanila kung siya. I don't know kung wasapin ko. Pero ang isa dito nakita ko na ano ako dito na may ibugong ikaw si Ime Proponent. Ang kabite. politikaan yan hindi mo dala sa pera, kung pera lang. Huwag kayong mawala yung kalaban ninyong maraming pera. Alam mo, walang tao. I'll give you just itong kandidato na itong kalaban mo. May 50 million. Tingnan mo gastos. He is worth 50 million. Ang pinaka, gastos niya, pinaka 10 million.
ikaw, mga 2 or 3. Ano yan? Importante sa politika yung tao talaga. Ano sa tao? Yung alaman ng tao na magpurmentado kapag ginalaw sila yung presyon. Kaya dito, si Mato dumaan sa City Police Director. Si Nelson sa City Police Director. Hindi naman ito na hindi na kailangan ito sila sabihin mo kung ano kasi matitino. Parang hindi na naman. Yun lang sa baba. Yung mga pininte na sa taas, lalo na PBA. Kung lagi sa pinako talaga niya. Kaya walang problema dyan sa na-demanda ba tayo mo? Saan ba tayo na-demanda? Lima. Ya, amin siya. Amin ko yan. So, meron akong saan sila isa ba? Meron kasi akong ipakilala. Kilala na yung mga senador. Nandiyan naman nila. Ang konsihal na lang. Pati si Bebo. Takbo. Mas lalo kang tatanda. Mas lalo kang tatanda. Mag-contribute ako. Kunti lang. Mga 30 million sa okay. Okay, ito si Martin Del Graco. Tatay fiskal. Mahusay na fiskal. And he took after his father. Ito siya ang abogado ko. So, ano ko bang maski anong klaseng chismis na naman? Gusto rin yung chismis? Gusto rin yung chismis? Kuha, sige, kuha siya. Ay, marami lang dito na sa kuhan, marami talaga yung gini, paliwan mo rin ito.
tayo tinitira. Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isang lang indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Ang ginagawa nila ay para pagaway-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis. Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Inutusan po akong pumili ng suka at pumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Kailangan po dumami ang PDP laban sa Senado upang ang boses at yung aksyon po namin na hinihingi po ninyo ay maibigay namin. Pinagtatawanan po ako dati sa Western Visayas dahil ang dala kong presidente ang inyong Mayor Duterte. Humihingi po kami ng tulong ngayon. Mindanao, bigyan nyo kami ng isang senador sa Visayas. Pwede ba yon? Siya po ay galing sa kahirapan, kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo Sikibuloy noon, dahil sa kahirapan, ay gumagawa po ng suka. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Di po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Kanina kasi lumapit po sa akin sa labas. Nagpapasalamat. Parati namin naririnig. Salamat Pangulong Duterte, salamat Senador Bongo. Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat ba tayo ay nangangarap na may pag-asa pa ang Pilipinas? Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May sak nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP laban. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira Walang takot
Kapag pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Ang hinihingi ko naman po sana sa inyo ay ipaglaban naman po natin itong mga tatakbong mampabatas. Solid Duterte at hindi magbabago. Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas Duterte pa rin! Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. Para sabihin ko kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi ilat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. Wala tayong pera. Pero I could sense, nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat.